Sa sandaling ito, ay sinabi ni Aslan kay Daesung na hindi niya ma-imagine na ang lugar na ito pala ay ang heaven mula sa ibang dimensyon. Sa kabilang banda, si Daesung naman ay napapamura dahil pakiramdam niya ay paikot-ikot lamang sila sa lugar na ito. Nang marinig naman ang sinabing ito ni Daesung, ay nagkomento ang Magic Book at sinabi sa kanyang Panginoon na kapag nakalampas na siya sa Great Forest na ito, ay makakarating na rin sila sa Heavenly Village. Matapos marinig ito, ay sinabi ni Daesung na ang dimensyon ng kanilang Earth at ng Heaven na ito ay malaki ang pinagkaiba, at iyon din mismo ang dahilan kung bakit hindi niya magawang makalipad sa lugar na ito. Habang nagpapatuloy naman sila sa paglalakad, ay napansin ni Daesung ang isang umiilaw na bagay sa kanyang harapan, at ito mismo ay walang iba kundi ang Golden Scroll na hawak ng pinuno ng mga anghel kanina. Habang pinagmamasdan naman ito ni Daesung, ay biglang mayroon siyang narinig mula dito na sinasabihan siya na wala siyang kwentang nilalang at ang lakas ng loob niya na labagin ang kanilang batas. Sinabi pa nito na dahil sa paglabag niyang iyon sa batas ng lumikha, ay hahatulan siya ng kanilang Diyos na si Lutra. Kasunod nito, ay nagsimulang umilo ang kanyang paligid, at habang sinisimulang higupin siya nito pailalim, ay muli niyang narinig na sinabi nito na siya ay hinahatulan na mapunta sa Abyssal Pit. Sa kabilang banda, si Aslan na wala pa ring kamalay-malay sa mga nangyayaring ito kay Daesung, ay tinatanong si Daesung kung malayo pa ba ang kanilang lalakarin bago makapasok sa Heavenly Village. Ngunit, sa sandaling iyon, ay wala nang sumagot sa kanyang tanong dahil tuluyan nang naglaho si Daesung. Samantala, si Daesung ay makikita ngayong nahulog na sa kawalan, at habang nangyayari ito, ay nakikita niya ang ilang mga alaala, gaya noong namatay ang kanyang ama. Pagkatapos, ay nakita rin niya ang alaala noong una siyang nalaglag sa impyerno at kumakain ng patay na mga halimaw. Nakita rin niya ang panahon na halos namatay siya mula sa atake ng isang halimaw at ang kanyang pagnanais na makauwi. Kasunod nito, ay nakita rin niya ang panahon na naka-recover na siya mula sa kanyang mga pinsalang natamo at ang pagkakataon na sinabi niya sa kanyang sarili na babaguhin na niya ang kanyang buhay. Pagkatapos namang makita ang lahat ng ito, ay napapikit si Daesung at naisip na ang mga alaalang ito ay ang kanyang mga masasakit na alaala noong kanyang kabataan. Habang patuloy na bumabalik sa kanya ang mga alaalang ito, ay bigla naman niyang narinig ang boses ng Magic Book, at binalaan siya na mayroong papalapit sa kanila. Matapos marinig ito, ay tuluyan ng iminulat ni Daesung ang kanyang mata, at dito ay nakita niya ang isang napakalaking halimaw na papalapit sa kanya. Ang malingunang ito pala ay ang tinatawag na Void Monster. Sa sandaling ito, ay mabilis na sumusugod ang halimaw na ito patungo kay Daesung at handa na siyang kainin. Ngunit, hindi papayag si Daesung sa gusto nitong gawin, dahil sa sandaling iyon, ay inilabas na niya ang kanyang espada, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang aura habang sinasabihan ang halimaw kung nagugutom ba siya. Kasunod nito, ay pinakawalan ni Daesung ang kanyang kakayahan na Demon Slash at agad na hinati sa gitna ang napakalaking halimaw sa kanyang harapan. Matapos naman niyang mahati ang napakalaking halimaw, ay nagsimulang lumabas mula dito ang napakaraming mga kaluluwa na ngayon ay sumisigaw at nagpapasalamat na sila ay nakalaya na, habang ang ilan naman ay minumura pa ang halimaw dahil sa pagkakulong nila sa loob ng katawan nito. Sa kabilang banda naman, si Daesung ay hindi pinansin ang lahat ng mga nangyayaring ito, at sa halip, ay bumaba na sa tila desyertong lugar. Pagkatapos nito, ay sinimulan niyang suriin ang lugar, at, habang pinagmamasdan pa niya ito, ay nagsimulang lumabas mula sa ilalim ng buhangin ang mga halimaw. Habang ginagawa nila ito, ay sinabi nila na ang Void Monster ay nawala na. Tila may pagdududa naman ang ilan at sinabi na iyon ay nagtatago lamang at babalik din, habang ang ilan naman ay tinatanong kung sino ang nakatalo sa Abyssal Demon na iyon. Samantala, matapos maramdaman na talagang nawala na nga ang Abyssal Demon, ay nagsimulang sumigaw ang mga halimaw na ito, at nang makita sila ni Daesung, ay napatanong siya kung anong klaseng nilalang ang mga ito. Tila narinig naman ng system ang tanong niya, kaya sa sandaling iyon, ay lumabas ang isang notification at sinabing ang mga iyon ay Dimensional Beasts, at ang lugar na ito ay ang Maiden's First Facility. Samantala, sa loob ng Heavenly Palace, ay makikitang nagsusulat sa isang scroll ang isang panulat.
Habang nangyayari ito, ay makikita ang dalawang miyembro ng mga celestial beings. Sa sandaling iyon, ay tinanong ng isa si Shimahasa kung bakit siya ipinatawag nito. Tinawag naman nito ang lalaki na Arachiba at inutusan siya na magtungo sa Pandemonium at hanapin kung sino ang demon na pumasok sa kanilang teritoryo. Sandali namang natigilan si Arachiba sa kanyang utos, ngunit kalaunan, ay sinabi rin niya na wala pang sinumang nakatakas sa Abyssal Pit. Kaya tinanong niya si Shimahasa kung inuutusan ba niya siya ng isang walang kwentang gawain. Dahil naman sa sagot na ito ni Arachiba, ay tiningnan siya ni Shimahasa ng seryoso, at sinabi na ang labi ng Great Demon ay nandoon. Nagulat naman si Arachiba sa sinabing ito ng kanyang kasama, at napatanong pa nga kung ang tinutukoy ba nito ay ang Great Demon na pinaslang ng Main God. Naisip din niya na kung sakaling ang demon na nanghimasok sa kanilang teritoryo ay may kaugnayan nga sa Great Demon, ay talagang malaking problema nga iyon. Kasunod nito, ay napapikit siya at naisip na nagkasala siya nang hindi niya nalalaman dahil sa pag-iisip na ang iniuutos sa kanya ng kanyang kasamahan ay walang saysay. Habang nasa gitna naman ang kanyang pagninilay-nilay ng kanyang mga nagawa, ay muling nagsalita si Shimahasa at sinabi na isama niya ang ikatlong ranggo sa mga anghel para sa mga di inaasahang pangyayari. Agad namang sumunod sa utos si Arachiba at sinabing susundin niya ang kanyang kagustuhan. Samantala, sa hindi tukoy na lugar, ay makikita ang isang matandang lalaki na tila may hinahanap sa ilalim ng buhangin at sinasabi pa nga na hindi niya makita iyon. Ang lalaking ito pala ay ang administrator ng Pandemonium na si Yen. Makalipas pa ang ilang sandali, ay natatarante niyang sinabi na hindi niya matagpuan ang Abyssal Demon, kaya napatanong siya kung mayroon bang bagong demon na pumasok sa Pandemonium. Ngunit, habang naguguluhan pa sa pangyayaring ito, ay naramdaman niya ang pagyanig sa ibabaw ng lugar na kanyang tinutuluyan. Sa sandaling iyon pala, ay lumapag sa ibabaw nito ang tatlong nilalang na pinapangunahan ni Arachiba. Kasunod nito, ay nagsimulang umusbong ang tila mga sanga ng kahoy, at mula dito, ay lumitaw ang administrator at tinanong si Arachiba kung bakit siya napunta sa kanyang tirahan. Hindi naman na nagpaligoy-ligoy pa si Arachiba at direktang sinabi sa administrator na buksan ang gate patungong Pandemonium dahil mayroon siyang kailangang tingnan sa lugar na iyon. Makalipas pa ang ilang sandali, sa tila desyertong lugar na tinatawag na Pandemonium, ay makikitang lumitaw ang isang liwanag na sinundan ng mga malalakas na kidlat at paglitaw ng isang puno at ilang nilalang. Kasunod nito, ay tuluyan ng makikita na ang mga nilalang na iyon ay ang grupo ni Arachiba, na ngayon ay may seryosong mga tingin. Dahil pagdating pa lamang nila sa lugar, ay nakita na nila ang kanilang pakay, at iyon nga ay walang iba kundi ang ating bida na si Daesung, na nakasakay sa isang higanteng halimaw. Samantala, si Daesung, matapos makita ang kanilang grupo, ay tila hindi na bahala sa kanilang presensya at sinabi pa nga na napaka-convenient para sa kanya ang kanilang pagdating, dahil saktong nagtipon na dito ang kanyang mga alagad. Sa pagkarinig naman ng sinabi niyang ito, ay tila nagulat ang mga halimaw sa paligid, dahil naisip nila na tila magiging mga meat-shield sila ni Daesung. Wala namang pakialam ang grupo nina Arachiba sa dami ng mga halimaw sa kanilang paligid. Bagkus, ay nagsimula pang ang sumugod ang dalawa, sinasabing kay Arachiba na sila na ang bahala sa mga ito. Ngunit habang ginagawa nila ito, ay nagpakawala naman si Daesung ng kanyang mga nag-aapoy na kadena patungo sa dalawa. Sa maikling sandaling iyon, ay agad na nahuli ang dalawa ng mga kadena ni Daesung. Kasunod nito, ay mabilis na sumugod si Daesung patungo sa kanilang direksyon, sinasabing, katapusan na ng mga hipokritong mga bastardong ito. Sa kabilang banda, sa pagkakita naman ni Arachiba sa matinding panganib na kinakaharap ng kanyang dalawang alagad, ay agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan na observation reversal. Kasabay ng paggamit niya ng kakayahan niyang ito, ay biglang nawala ang dalawang nilalang na inatake ni Daesung sa kanilang kinaroroonan, na ikinagulat ni Daesung. Samantala, ang dalawang naglaho kanina ay biglang bumalik sa pwesto nila noong bagong dating pa lamang sila, at iyon ay sa likuran ni Arachiba. Matapos namang makumpirma ni Arachiba ang pagbabalik ng kanyang mga kasama,
ay sinabi niya sa mga ito na ang nilalang na nang himasok sa kanilang heaven ay isang ang bagong demon god ng impyerno. Sa kabilang banda naman, si Daesung ay patuloy na pinagmamasdan ng mga mata ni Arachiba. Pagkatapos, ay bigla siyang napangiti at sinabi, gusto kong makuha ang mga matang iyon. Dahil dito, ay ginamit na niya ang kanyang demonification para pumasok sa kanyang demon god form. Sa sandaling makita naman ito ni Arachiba, ay natulala siya at napuno ng pagkabahala ang kanyang mukha. Ngunit bago pa siya makakilos, ay biglang lumitaw si Daesung sa kanyang harapan, nakahanda na siyang atakihin, at sinabi pa, tahimik mong ibigay sa akin ang iyong divinity, at mamatay ka na. Kasunod nito, ay naganap ang isang malaking pagsabog sa kanyang kinatatayuan. Ngunit, sa kabila nito, ay puno pa rin ng pagtataka ang mukha ni Daesung, dahil sa sandaling iyon, ay nawala ang kanyang target at bumalik sa dati nitong kinatatayuan. Muli pang ang ginamit nito ang kanyang kakayahan na observation reversal. Dahil dito, ay napamura si Daesung at sinabi, mukhang mas malakas ang mga mata nito kaysa sa akin. Matapos namang marinig ang sinabi ni Daesung, ay nagsalita ang magic book at sinabi sa kanyang Panginoon na ang kapangyarihan na ginagamit ng kalaban ay may kakayahang ipawalang bisa ang mga nangyari. Sa kabilang banda, ay seryoso namang sinusuri ni Arachiba si Daesung at naisip na ang mga ordinaryong demon ay nawawala ang kalahati ng kanilang lakas kapag napupunta sa pandemonium. Kaya nagtataka siya kung bakit tila hindi nabawasan ang kapangyarihan nito. Pagkatapos isipin ito, ay mayroon siyang napagtanto, kaya agad niyang sinigawan si Daesung at tinanong ito. Inabsorb mo ba ang divinity ng isang anghel? Sa kabila naman ng galit na ipinapakita ni Arachiba, ay ngumiti pa si Daesung at sinabi, napansin mo rin pala iyon. Pagkatapos, ay tinaas niya ang kanyang kamay, sinenyasan ang mga halimaw sa kanyang likuran, at inutusan ang mga ito na sabay-sabay na atakihin ang grupo ng mga kalaban. Agad namang sumunod ang mga ito at nagmamadaling tumakbo patungo sa mga kalaban, habang sumisigaw ng kanilang katapatan sa demon god at paghihiganti sa mga celestial beings. Habang nagpapatuloy sa pagsigaw at pagsugod ang mga halimaw, ay ginamit naman ni Arachiba ang kanyang kakayahan na resume observation. Dahil dito, ay biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang nilalang na kahawig ni Daesung. Pagkatapos, ay pamwesto ito at ginamit ang kaparehong kakayahan na ginamit ni Daesung kanina laban sa kanilang grupo. Gulat na gulat naman si Daesung sa biglaang pangyayaring ito, kaya agad niyang ginamit ang kanyang sandata upang depensahan ang sarili. Ngunit, ang mga halimaw na sumusugod kanina ay ngayon ay nagkapira-piraso dahil sa atakeng iyon. Maging ang malaking halimaw na sinakyan kanina ni Daesung ay nahati rin sa gitna at tuluyan ng nawasak. Kasunod nito, ay ginamit pa ng replika ni Daesung ang mga cade ng ginamit niya kanina laban sa dalawa at sinimulang paliparin ito patungo kay Daesung. Ngunit, mabilis din itong na-counter ni Daesung at nawasak. Dahil naman sa pagkaabala niya sa pagdepensa, ay sinamantala ito ng dalawa at magkasabay na sumugod sa magkabilang panig ni Daesung. Magkasabay pang ang sinabi, wawasakin ka namin. Kasunod nito, ay magkasabay nilang pinakawalan ang kanilang atake, na direkta namang tumama kay Daesung, na nagdulot din ng isang malakas na pagsabog. Habang pinagmamasdan ito ng dalawa, ay napatanong sila kung napaslang na ba nila si Daesung. Ngunit, ang isa niyang kasama ay itinanggi ang ideyang ito, dahil sa sandaling iyon, ay nakita nila ang dalawang pakpak na nakabalot kay Daesung. Kasunod nito, ay sumilip si Daesung mula sa loob ng mga pakpak at nagsimulang tumawa, sinasabing, ang mga pakpak na ito na aking ninakaw sa isang anghel ay pinakamabisa talaga pagdating sa depensa. Sa kabilang banda, nang makita ito ni Arachiba, ay agad niyang nakilala ang mga pakpak na iyon, kaya galit niyang sinabi, inabsorb ni Daesung ang divinity ni Barikil. Si Daesung naman, na nasa loob pa rin ng mga pakpak, ay naisip na bukod sa kayang ipawalang bisa ni Arachiba ang kanyang mga atake, ay kaya din itong kopyahin ang kanyang mga kakayahan upang gamitin ito laban sa kanya. Dahil dito, ay naisip niya na kung kasama lamang niya dito ang kanyang mga apostles, ay magagamit niya ang mga ito para ma-distract ang kalaban. Ngunit, habang iniisip niya ito, ay bigla niyang naalala na mayroon nga pala siyang bagong
Apostle. Dahil dito, ay agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan na Apostle Summon, at sa isang malakas na liwanag, ay lumitaw si Aslan. Sa sandaling iyon, ay tinawag niya si Daesung na kanyang master at nagpasalamat sa pagtawag sa kanya. Agad namang nagutos si Daesung sa kanya at sinabi na ang kanyang unang misyon ay, paslangin ang mga kalaban sa kanyang harapan. Matapos namang marinig ang utos, ay sinabi ni Aslan na noong hindi niya kasama ang kanyang master, ay pinag-aralan niya ang iba't ibang bagong kapangyarihan na kanyang natanggap. At dahil dito, ay ipapakita na niya ngayon sa kanyang master ang kanyang tunay na halaga sa kanya. Napangiti naman si Daesung sa sinabi niyang ito at sinabi pa nga, kung pagbubutihan mo nga sa misyon mong ito, ipopromote kita mula sa pagiging intern apostle patungo sa pagiging isang full apostle. Nagulat naman si Aslan sa sinabi niyang ito, at pagkatapos ay tinanong niya si Daesung kung totoo nga bang intern lang siya ngayon. Ngumiti naman si Daesung at kinumpirma ito, sinasabing, iyon lamang ang ibinigay kong posisyon sa iyo. Dahil naman dito, ay napuno ng kumpiyansa si Aslan at sinabi kay Daesung, kung ganoon, ipapakita ko sa iyo ang aking buong kapangyarihan para masatisfy ka. Kasunod nito, ay ginamit na niya ang kanyang kakayahan na gigantification, at sa paggawa nito, ay nagsimulang lumobo ang kanyang katawan, na ikinagulat din maging ng grupo ni Arachiba. Dahil naman sa kanilang pagkagulat, ay napatanong ito kung paano nagawa ni Daesung na makapagsama ng isang giant sa lugar na ito. Matapos lumipas ang ilang sandali, ay makikita na ang bagong anyo ni Aslan, na ngayon ay isa ng Titan. Pagkatapos, ay nagsagawa ito ng isang malakas na pagsuntok patungo sa grupo ng mga celestial beings, sinasabing, katapusan niyo na. Ngunit, bago tumama ang atake sa grupo ng celestial beings, ay ginamit ni Arachiba ang kanyang kakayahan na observation denial. At pagkatapos maabsorb ang atake ni Aslan, ay muli naman niyang ginamit ang kanyang kakayahan na resume observation. Sa paggawa nito, ay nagaya niya ang mismong suntok na pinakawalan ni Aslan, at ngayon ay direkta itong tumama sa mukha nito, at mabilis na nagpalipad sa kanya patungo sa kawalan. Sa pagkakita naman nito, ay sinabi ni Arachiba, masyadong bobo si Aslan. Ngunit, matapos niyang sabihin ito, ay napasuka siya ng dugo, dahil sa sandaling iyon, ay sumaksak sa kanyang dibdib ang espada ni Daesung. At sinundan ito ng malamig na boses ni Daesung, sinasabing, nahuli na rin kita. Ngunit, sa kabila ng matinding pinsalang kanyang tinamo, ay pilit pa rin niyang ginamit ang kanyang kakayahan na observation reversal. At sa paggawa nito, ay muli na naman siyang naglaho sa harapan ni Daesung at muling lumitaw sa dati nitong pwesto. Ngunit, iba sa dati nitong kalagayan, ngayon, ay tila nanghihina pa ito dahil sa atake ni Daesung. Upang makarecover, ay pumagitna sa kanila ang isa sa mga celestial beings, sinasabing, ako na muna ang bahala kay Daesung, tumakas na kayo. Samantala, nag-aalalang inaalalayan ng isa sa kanyang mga kasama si Arachiba, at habang ginagawa niya ito, ay tinawag naman ni Arachiba ang administrator at inutusan ito na ilabas na tayo sa pandemonium, ngayon din. Pero, kasasabi pa lamang niya nito, ay nakita na ng isa sa kanyang mga kasamahan na ang kanyang kakambal ay ngayon ay naputol na ang ulo mula sa isang mabilis na atake ni Daesung. Dahil dito, ay buong lakas niyang isinigaw ang pangalan ng kanyang kakambal, dahil sa matinding pag-aalala para dito. Abangan ang susunod na kabanata. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga Lods, every 2 chapters na pala ang update natin para hindi masyadong maiksi ang ating mga video. Salamat sa pangunawa.